Iligtas mo ako. Hindi kita bibigyan. Habang hindi pa siya gising, puntahan natin kasi ang mga bata. Day, paano kung magising siya at makita na wala ang mga bata? Baka magdulot pa ng gulo. Dasot siya. Pinabuntis ko siya para ipanganak si Kitty. Talagang makapag-pera ka. May bullshit kasi. Hindi ko na siya pinaampun pa. Dali na. Ninakaw ang mga anak ko. Hahanapin ko sila. Nagulap na kami sa pulis. Huwag kang mag-alala. Pareho silang may heart-shape na taring paa. Madali silang makilala. Makahanap natin sila agad. Ma'am, Hahanapin kayo ng inyong nanay. Ma'am, Nahanap na ang babae noong gabi yun. Magaling. Hoy, ma, sinabi ko na, hindi ako mag-aasawa kay Sao Dasheng. Ang duot ni Wang Jianbao, kanya-kanya yun. Bakit naman ipapakasal mo ako sa isang matanda? Hindi ka maasa sa kapatid mo. Kanino ka paasa? Kung wala kang mapapangasawa ngayon, wala sa'yo kita ikasal. Ngayon pa. Saan ba ako makakakita ng pagkakatiwala ang lalaking kasalan? Ay, ang cute ng bata. Mayroon naman silang 10-12 hotel. Dito ka talaga pumunta sa lugar na ito para kumain. Nagtatago ang daddy ng tunay niyang pagkakakiladlan para maalis ang mga babaeng mapera ang gusto. Boss, may babaeng dumating. Sinabi na siya ang inyong bandit. 6 na taon na, ganyan pa rin. Brother Yasin, Daddy, kailan pa ba natin mahahanap ang mommy? Da, ang iyong billion-billion mansion, naghihintay pa para maipamana si mommy. hahanapin ng daddy ang inyong mommy. Pero ngayon, kailangan mo nang dayain ng daddy si Lolo. Bakit tayo nandito? Para sa blind date. hindi kami bagay sa isa't isa. Naku, nabigo na naman ang blind date ko. Nagpanggap pa si daddy para maiwasan ang mga gold digger. Ang bait-bait naman ng auntie na ito. Gusto ko siyang maging mama ko. Sobrang gusto ko siya. Subukan na nating i-test siya. Auntie, gusto ko ng cake. Ako rin. Gusto ko rin. Sige, bibilhan kayo ng auntie. Ang auntie na ito. Napakaamo naman. Sobrang gusto ko siya talaga. Tara na. Auntie, ang bait mo talaga. Pwede ka bang maging mama namin? Ganyan kay Biyay. Hindi ka magsisisi kung pakasalan mo siya. Wala kaming mama. Nakakaawa naman kami ni Bunso. Ay, una kayong umiyak. Ito! Ikaw ay... Siya ang mommy ko. Pasensya na, parang napaiyak ko sila. Ayaw ko ng iba. Gusto ko siya ang mommy ko. Hoy, ikaw! May isa pang babae lang sila lang ito mga nakakang araw. Kung hindi mo dadalhin ang magiging asawa mo ngayon, hindi ka na namin anak. Ilapigyan natin siya na mag-asawa. Ang cute naman ng dalawang batang ito. Ay, Hoy, bigla akong pasawa. Baka naman, tayo na lang. Mukhang mahirap lang ito. Nang malaman niyang si ako, lumapit na agad. To ang gold digger. Sige na nga. Sama na ako. Kayo, manatili kayo dito at huwag maglakad-lakan. May kausap si daddy sa atin na ito. Makipagsuntuang mag-asawa tayo ng 1 taon para harapin ang aking pamilya. 1,000,000 pisong bigay kaya, pagkatapos ng 1 taon maaari na tayo maghiwalay. 1,000,000. Ilang milyon? Bakit? Panirasyo. Hindi mali ang pagkakaintindi mo. Nagpapakasal ako sa iyo para lang mapakali ang pamilya ko.
Wang Shasha, 26, nagbebenta ng real estate, walang masamang bisyo. Ilang tao pa yung pakinan. Baka mag-isip siya ng masama tungkol sa mga bata, tulad ng ibang babae. May maliit akong negosyo, hindi gaano stable ang kita. Wala ko anak ng kasama. Hindi matayo. Ang pera ko halos puro na pupunta sa mga bata. Eh yung 1 milyong sinabi mo kanina, Wala naman yung car na yan. Ginagamit ko ng para sa langin kung babae ng pera ang iniisip ko sa mga bata. Buong puso talaga itong tao para sa mga bata. Hindi mukhang masamang tao. magtutulungan tayo. Ngayon, tunay na tayong mag-asawa. Nga pala, Kailan ka makakapunta sa bahay namin para tulungan akong harapin ang kapatid ko at nanay ko? Oh, Sunshine, nahanap na kita! Kasama pa ng lalaking hindi ko kilala. Ano bang ginagawa mo? Mukhang artista ka. Totoo nga, parang male star ka. Wang Shanshan. Saan mo nakita yung lalaking yan? pasensya na, ito ang kapatid ko, si Wang Jinbao. Kapatid mo. Huwag kang magpalusot. Wang Shanshan ang pera para sa aking kasal. Naipon mo na ba? Ito ang lahat ng ipon ko, 10,000, kunin mo muna. Limos ba yan? Kasal na kayo ng dalawa? Mukhang hindi ka naman mahirap, di. Hindi ka naman binibigyan ng request natin kung ba? Pinang na presyo. 800 at 80,000 kasama na ang isang kotse. Kung ganoon, papayag ako sa kasal. Huwag kang magsisisi mamaya. Kung sa akin kahinging pera, sige pa. Pero anong karapatan mo para humingi sa iba? Tinatampal mo ako! Sasabihin ko sa nanay. Sige, sabihin mo. Hintay ka lang. Pasensya na, napatawa ka pa. Gusto ko sana Parang teleserye, di ba? Nag-ampon sila ng batang babae, tapos nagkaroon ng sariling anak na lalaki, kaya itinakwil na ang ampon. Nga pala, pagkatapos ng kasal natin, magsasama-sama na tayo, di ba? Mag-rent muna tayo ng bahay. Mukhang may nakatagong kwento sa pamilya niya. Kailangan kong imbestigahan. Maganda tong bahay, di ba? Madali puntahan, pero medyo matanda na ang mga gamit. Malinis naman ang mga kwarto. Pero ayaw ko talaga dito. Sige, saan gusto ng mga bata? Pero, mahal yung doon, ah. Ako. Bakit ako? Tingnan muna natin. Tignan ka. Ang luwag-luwag dito. Mami, gusto ko dito. Ako rin. Gusto ko rin. Pero, Pero, dito, 6 na dikit ang renta. Wala tayong ganun karaming pera. Mayaman si Daddy. Hoy, ikaw ha, akala mo ba bilyonaryo ang tatay mo? Teka, tatawag muna ako. CJ, Mommy, noon pa man gusto ko nang tumira sa ganito. Para hindi ako tuksuhin ng mga kaklase. Mommy, ang ganda talaga ng bahay na to. Ay sige na. Kung wala nang ibang paraan, sige pang sabi sa akin ko na. CJ, May magandang balita ako. Kausap ko lang ang may-ari, sinabi ko ang sitwasyon natin. Pumayag siyang ibenta sa kalahating presyo. baka may ginawa ka. Baka single parent din siya, kaya naintindihan niya tayo. Talaga? Sobrang galing naman! Yehe, may bagong bahay na tayo. anong ginagawa mo ng gabi-gabi ko? May pasok pa ang bata bukas.
Ito. Ang tigas-tigas na kutso na to. Ano makakatulog dito? Ikaw ha? Ano? Nasaan ang tigas na kutso na yan? Komportable naman ah. Matigas talaga yan eh. Huwag na tayo manggulo sa kanila. Ate, ano ba ang ginagawa ni na Daddy at Mommy? Nagtatrabaho sila para makakuha tayo ng baby sister. Huwag na nating abalahin sila. Kayo ha! Bumalik kayo dito ngayon! Oh, bakit mo siya tinatawag na Mingming? Sige, sabihin na ninyo, ano ba ang kailangan ninyo sa mommy? Mommy, gusto naming matulog sa'yo. Sa tingin ninyo, matigas ba ang kutso na ito? Gas, di naman. Ako at si Mingbing, parehong komportable dito. Narinig mo ba? Ang mga bata, malambot daw. Ikaw na matanda, hindi pa kaya? Chief Fifi, nakakahiya ka. Behi. Kayo dalawa, halina na mga anak, matulog na tayo. Magpahinga na! Akala ko may inalagaan akong dalawang bata, pero parang dalawang hari pala sila. Ba't kasama ko? Hindi. Bukas! Agad-agad! Ngayon na! Hindi ka pala sa nakuha at ko. Grabe ka namang matigas nito. Matulog ka na, matulog ka na. Ang aking minamahal na anak. Mommy, ang ganda ng pagkanta mo. Talaga? Araw-araw, awit si Mami para sa iyo. Matulog ka na. Inaalog-alog kita. Ikaw, Inaalog-alog kita. Hindi kita bibigyan. bakit parang ang katawan niya ay kahawig ng taong iyon? Magandang umaga, mga mahal ko. Halina, susuotan kayo ni mommy ng medyas. Pagkatapos ng medyas, magsikain na tayo. Huwag mo silang palayawin ng ganyan. Tanto ang mitas ninyong nakalagong la. Gusto ko eh. Kinuha ang aking mga anak! Hahanapin ko ang aking mga anak! Naka-report na kami sa police, huwag kang mag-alala. May heart-shape na taring paa ang dalawa mong anak. Napaka-special yun, mahahanap sila nung mabilis. Yuffie! Saan mo nakuha ang mga batang iyon? Fee! Saan mo nakuha? Hindi ko siya masasabi. Laman ang amosi. No, pero kapag ibig ko sila. Makita ka sa mga bata. Ang anak ko ay anak ng aking dating girlfriend. Ano ba? Mga mahal ko, pagkatapos ng almusal, ihatid na kayo ni nanay sa eskwela. Hay naku, dalawang batang walang magulang, nagpapakita pa rin sa sports fest na yon. Nanay! Nanay! Ligo ang yaw! Huwag mong sabihin yan sa ate ko. Nanay! Nanay! Tutulakan kita. Kung may nanay kayo, palabasin mo siya. Si Mama nagsabi, wa aking malay. Ako ang nangidala. May buklaw. Mommy! Meron na rin akong mommy. Ming, guho, okay lang kayo? Hindi na kayo pahirap ng mommy, pangako. Ipaglalaban kayo ng mommy, sigurado. Mommy!
Daddy, bakit nandito ka? Sinabi sa akin ni Lynn na may sports fest kayo ngayon. Sunod na may ganyang klase ng event, sabihin mo agad sa akin. Agyang prengar sa'yo. Nagpa-leave ka rin para pumunta dito, di ba? Pasensya na at pagod ka pa. Anong pagod? Mingming at Hugo ay mga anak ko rin. Parang maganda rin palang mag-asawa. Ano kang nagpapasalamat, Daddy? Pamilya na kami ni Mommy. Nga, isang pamilya na tayo. Alas ka kasi naman. Nga, mas may alam pa ang mga bata kaysa sa'yo. Yung cute na yan! Tumalahan ka ng sawa! Naman, ma, nakita ko mismo kahapon. At yung lalaki, mukhang gigolo pa. Hiningi ko pa ng pera para sa amin, pero pinigilan pa siya ng Wang Shanshan na walang hiya. Walang utang na loob na yan. May asawa na, nakalimutan na kami. Anak, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ang mamala, ibabalik nila ang lahat ng pera. Magkatrabaho na si Mommy, kayo dalawa, huwag kayong magpapalapala ha. Mama, huwag kang mag-alala. Hindi kami magpapala-pala, promise. Napakamabata. Shanshan, anak mo ba sila? Buhu, Mingming, pati hindi ng ate. Kamusta, ate? Ang cute naman. Shanshan, hayaan mo silang isama ko. Lalabas tayo. Ako. Shanshan, aalagaan ko sila ng maayos, pangako. Salamat ha. Buhu, Mingming, sundin ninyo ang ate ha. Halina, bumibili tayo ng ice cream. Ice cream ka. Ikaw, walang utang na loob na anak. Ayaw ang asawa, kalimutan na nga ni mo. Nay, ano ba ang sinasabi mo? Tanong ko sa iyo, nasaan ang dot? Inangkin mo ang dot. Wala kaming dute. Pinakasalan niya ako para lang may kasama sa buhay. Walang dot? Walang hiya kang babae. Walang dot. Nag-asawa yung kapatid mo. Ano siya mamabuhan na asawa? Pabigat ka lang sa pamilya. At kasama mo pa ang mga bastardong anak mo. Hindi ako papayag. Kung wala ko lang daan at mampulig ng piso, maghiwalay ka na! Pasawasi yung sandong natin! Ano ka ang kulo Paano yun magiging posible? Ate, mukhang inaabuso si Mama. Hala, titingnan ko muna ang sitwasyon. Maghintay kayo dito. Utang. Ikaw humanap kay Papa at ikaw ang mag-ingat kay Mama. Isipin mo, dalawa ka nang nagsinang na. Hindi na nang magsasabi na. Ay isang malaking kapalaran mo na. Kung sumuwi ka sa kasaga. Ikaw! Huwag mong abusuhin ang Sino tong batang ito? Nay, anak ko siya. Huwag mo siyang ganyang sabihin. Ano? Hindi pa natagat ang pera. Pagsiko kang kasawa. Nang lalaki na may dalang anak, ikaw pa ang lugi dito, no? Masama kang tao. Gusto mo kagayin ang Mommy. Nadikit ng buong pamilya ng lalaki. Wala kang pera. Ang anak mo wala ring pera. Gusto mo lang samantalahin ang Mommy. Ikaw ha, ulap ng bata. Ano nang sinasabi mo? Masakit ba? Nay, ikaw, ganyan ang mangyayari sa sumasalungat sa akin. Daddy, sagutin mo ang tawag. Nasa investigasyon pa ang pinagmulan ni U. Sige, papakag ko sa iyo ang informasyon mo, Shanshan. Pag nang tao ang patang ilon. Lang naman. Alam ko. Madali ako kaya hindi masyadong malalim ang investigasyon. Kailangan ko pang pinsiga. Hindi mo kailangan. Hindi ka sa akin si Mingming at si U. Daddy, si Mommy at si Ate, pinalo ng masamang lola. Kailangan mong ipakasal sa matanda mo ng asawa. Ang aking babae at mga anak. Ikaw ba ang karapatang kalabing? Ikaw yung lalaking walang kayang bayad na bride price. Sinasabi ko sa iyo, kung wala ko ng agi kong bypass, kahit sino pang dumating, walang mangyayari. Sino ang gumagulo dito? Seguridad, palayasin ninyo sila. Hintayin ninyo ako. Okay ka lang. Okay lang ako. Pero si Mommy, Pasensya na. Hindi ko naiingatan si U. Ginawa mo na ang lahat ng magagawa mo. Gising na. Sino ba naman ang makakangiti kung ganyan ang nanay mo? Okay lang. Ang bago naman, hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Nya, Mommy. Marami pang lutuin si Daddy.
Mommy, wag mong pakawalan si Daddy ha. Hay, kayong dalawang kulitang bata. Sige na, kumain na tayo. Mommy, Daddy, matutulog na kami. Sige, huwag kalimutang magtalukbong ng kumot ha. Good night, Mommy. Good night, Daddy. Tayon ang nanay ko. Ginuot sa video kunin mo. Hoy, narinig ko na lahat. Yung nanay mo, dahil doon pumunta sa opisina kahapon, di ba? Binigyan na pera. Hindi na siya magagalit pa. Alam ko, nagagalit siya sa akin dahil hindi ko inasikaso si U. Huwag na. Kasalanan ko talaga ang nangyari kahapon, aayusin ko. Magtiwala ka sa akin. Tapos, paano kung kailangan ni unang pera balang araw? Malaki ang inilabas mo bigla-bigla. Kung kaya namang ayusin ang pera, bakit pa magpapahirap? Sinabi ko na, hindi ko nahahayaang masaktan si U. Kaya ko itong ayusin sa sarili ko. Anong masama kung bigyan kita ng pera para ayusin ito? Hindi ka binuhay sa akin, sabihin mo naman ko to. Imposible kang kausapin! Hindi ka talaga mapag-usapan. Si Daddy at Mommy. Parang nag-aaway. Tanga si Daddy, kung gusto niyang magbigay ng pera kay Mommy, hindi dapat siya ang magbigay ng personal. Eh ano ang dapat gawin? Si Lola na siyempre ang magbibigay kay Mommy. Ah! Sige, pupunta na ako ngayon kay Lolo at Lola para hilingin. Gago, bukas dalhin mo agad dito ang manugang ko para makilala ko. Kung hindi, bibiyakin ko ang ulo mo. Ay, bukas, pwede bang sabay kita sa bahay para makilala ang aking mga magulang? Chuyufe, grabe naman ang ganda ng lugar at subdivision ng pamilya mo. Hindi ko na ang crush na bahay dito. Ay, wag mo palungin kong piso ba? Patrap na. Hindi ko talaga inakala na magkakaroon ako ng pagkakataong mapas people. Hindi naman, maliit lang din ang silid namin dito. Ay, naku. Kanto ka sabihin ng mga kung mabuhay. Ay, Mingming, dalhin na ninyo si Mama. Tatawag lang ako sandali. Mama, tara na! Papa, Mama, alam ko na gustong-gusto ninyong magkaroon ng magandang manugang. Pero hindi ko papayagan na bigyan ninyo siya ng maraming bagay sa unang pagkikita pa lang. Hindi ako nagsasabing huwag kayo maggay. Pero subukan muna natin siya bago kayo magdesisyon. Anong subukan pa? Sa tingin ko, iniisip ko lang na masyadong malalim. Mahal. Sa tingin ko, may tinto rin ang sinabi ng anak natin. Okay lang subukan muna. Nga, Ma. Sinabi ko na sa kanya na maliit na boss lang ako na may 2,000 pisong kita sa isang buwan tapos titira sa ganitong malaking bahay. Hindi bagay, di ba? Pumunta na kayo sa mas simpleng silid-imbakan namin para hindi ka pansin-pansin, para kahit papaano ay magmukhang totoo. Wala na tayong oras, susunduin ko na siya. Pumunta na kayo, ha? Gusto mo akong makiisa sa plano mo? Ayoko. Ganda po, Irorita. Kumuswasyon siya. Kasal lang kami ni Yufe. Ito po ang regalo ko para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Ay, sampula. Lao Chiu, para sa akin, mas gusto ko siya habang tinitingnan. Dali, kunin mo na yung mga inihanda ko. Yako. Dito ka umupo. Shan, ilang taon ka na? Nagwapatang ko ngayon. Ano ba yan? Bakit rin? Nakataya lang dyan. Magawa ka ng sa. Lag mo. Shan, sinabi sa akin ni Fifi na talagang nag-aalaga ka ng mabuti kay Murong Mingming. Heto, ito ang regalo ko sa iyo bilang unang pagkikita natin. Hindi, Jenny! Bilang, mahal ito. Hindi ko matanggap. Bakit? Kulang ba? Lao Chu. Mga titulo ng lupa at ari-arian ito. Pero, Kung mo ba kaya yan? At mga ginto at alahas pa rin? Mahal ba ito?
Hindi naman, mga 2 bilyon lang. 2 Nay, nasubukan ko na sa iyo ang Shanshan. Hindi siya materialistic. Hindi na kailangan pang subukan. Mukhang tunay naman itong mga peking gamit Ganoon pala. Shanshan, puntakan mo muna si Mingming at Wu. Hinahanap kanina. Sige. Nay, sabi ko nga itago ang tunay na pagkakakilanlan ko. Ano bang itataago? Kayong mga lalaki. Ako matitigas ang ulo. Lianlan, ako naman. UFA, halika nga dito. Halika na! Gusto na Hanapin mo ang jacket ni Gu. Hindi niya alam kung saan niya inilagay. CJ, Ang laki-laki naman ng bahay ninyo. Hindi pa ako nakatira sa ganito kalaking bahay. Okay ka lang? May nangyari ba? okay lang, nasa mid lang ako. Hindi naman talaga ito malaki. Naman, 1,000 ilang metro kwadrado lang. Wala naman talaga kaming maraming ari-arian. Beijing, Shanghai, France, Germany, Italy. Lahat halos napuntahan na. Mga lugar na napuntahan ng mga magulang ko nung nagtatrabaho sila bilang kasambahay. Ikaw, hindi nga sa amin itong bahay na ito. Bilang pasasalamat ng mga amo sa kanila, pinahintulutan kaming manirahan dito 1 buwan sa 1 taon. Ano ba? Naiintindihan ko na. Ang hirap naman ng ginawa ni Mommy. Sige, pinulo akong sabaw. Pinulo akong sumna. Shanshan! Ano na gagawin ko? Kahit ang bodega naming bahay, malaki pa rin daw. Shanshan, kunin mo na tong card. Regalo ko to para sa tatay mo. Ayoko, Ma. Kunin mo na, baka magkaalis loob pa tayo. Salamat, Ma. Tinanggap na ni Mommy. Tanga talaga si Daddy. Ate, ang talino mo naman. Ay, teka nga. Nagpalikbalay na ba kayo? Hindi pa. Hala, kasal na kayo. Dapat bisitahin na ninyo ang biyenan, hindi ba? Tama nga. Bukas, samahan mo ako pumunta doon. Huwag kang magsalita mamaya, ako na bahala. CJ, Sino yan? Ma, ako si Shanshan. Kasama ko si Yufei. Hindi ko kailangan ng mga ganyan. Ma, bakit ka ganyan? Wala kang pakialam. Umayos kayo! Makoy! Bakit mo ginagalo ang ate ko ganyan? Pamilya tayo! Jinbo! Oh, nanay! Ate, kuya, hindi ba ganyan nakatayo kayo sa labas? Pumasok na kayo. Jinbo! Ano ba yan? Kanina pa. Hindi mo pa nasusulaman ang mukha niya. May tumawag sa akin kanina. Sabi niya, kung may inom ko ng gamot si Wong Shanshan tapos ibigay sa kanya, bibigyan niya ako ng 60,000 piso. Totoo ba yon? Nakita ko na yung tao at ibigay mo rin niya sa akin ang gamot. Oo naman. Sino ba naman ang tatanggi sa ganyang malaking pera? Shanshan! Wala kaming inihanda na pagkain para sa inyo ngayon. Mingon siya na eh. Pagkatapos, ang titiyakuan namin kasama. Salamat po, tita. Huwag na kayong mag-alala. Nanay! Naisip ko na lang kabuti. Hayaan na nating magpakasal si ate. Aayusin ko na lang mismo ang aking panit. Matanda na rin naman ako. Dapat may responsibilidad na ako. Totoo ba yan? Pasensya na sa lahat ng nakaraan. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Shanshan, patawarin mo na si Jinbao. Kasal na kayo ng mister mo. Opisyal na. Si pamilya na kayo ngayon. Shanshan, manatili ka na rito ngayong gabi at samahan mo si nanay. Gusto ko sana makipag-usap sa iyo ng buong puso. Mahal, manatili na lang tayo rito ngayong gabi. Kung gusto ninyo, magtigil na lang tayo ngayong gabi. Mag-usap na lang tayo ng pamilya kasama si nanay. Hindi angkop na nandito ang bayaw, di ba? Pamilya na tayo, bakit hindi angkop? Bata. Shanshan, gusto lang nanay na makausap ka.
Kami lang tatlo. Mag-usap tayo ng maayos. Nay, sinabi ko na sa asawa ko na susunduin niya ako bukas. Mag-uusap tayo ng maayos ngayong gabi. CJ! CJ! Hoy, Shanshan! Halika! Opo! Kumain ka, uminom ka. Halika na. Nay, masaya ako na tinanggap mo ako at si Yufei. Ako. Nakuha na natin siya. Nilaso ninyo ako. 60,000! Nandito na ako. Anak, halika na! Kapag dumating yung lalaki bukas, sasabihin ko hindi ko alam. Nandito na siya. Anong gamot ba ibinigay mo sa kanya? Buong daan, paulit-ulit siyang sumisigaw na mainit siya. Malinaw naman, pampainit ng dugo yun. Ganoon pala. Kailan mo ibibigay yung 60,000 na ipinangako mo? Huwag kang magmamadali. Bukas, pagkatapos ko maging masaya, mapupunta na sa account mo ang pera. Pag natamasa mo na, hindi mo naman ibabalik sa amin yun, di ba? Anong iniisip mo? Pagkatapos, ipagbibili ko na siya. Ipagbibili pala. CJ! Tandaan, linisin ng maayos. Huwag ituturo sa akin, ha? Relax ka. Shanshan. Lumabas ka muna at hintayin ako. Parang may masamang balak yung mga iyon. Kalma ka lang. Parang sakit. Gising na. Likawin ka na may tagas. Mabugyan yan. Pasensya na sa nangyari kanina. Hindi ko rin inaasahan na may taong ganun ang tulang iya. Ibibenta pa ang sariling anak na inalaga niya nung mahigit 20 taon. Talaga naman. Ayan, ihanda ko na ang almusan mo. Magpahinga ka muna. CJ. Shanshan! Tulungan mo ang kapatid mo. Hindi na sinadya. Huwag kang pakialam dito. Ako na ang bahala. Hoy, Suyu. Shanshan! Shanshan, huwag mo itong gawin. Shanshan! Nakawag na sa akin. Iligtas mo ang kapatid mo. Hindi mo dapat sisihin sa kanya. Ayoko nang iagibog sa'yo na. Huwag mong rigalitan ang kapatid mo ganoon. Tanungin mo ang sarili mo, ano bang kasalanan ni nanay sa'yo? Grabe naman. Paano mo nagawa? Lumusay mo man eh. Walang utang na loob. 20 ilang taon na nga. Pinaangkin pa siya. Itong tinatawag na Shanshan, grabe namang tao. Itong matandang babae. Talaga? Nakakaawa. Tanungin ninyo muna kung ano ang ginawa niya at ng anak niya. Ate, ano ba ang nangyari? Da, anong bagay ang mas mabigat pa? O ba? Anak, ikaw, umalis ka na. Ako na mismo ang makikipag-usap sa anak ko. Ate, huwag kang matakot. Marami kaming nandito, di ba? Tutulungan ka naming makuha ang hustisya. Umut, ikwento mo na. Ano ba talaga ang ginawa niya at nang minamahal ng anak? Nilaso ninyo ako. 600,000! Nandito na! Kinidnap ng ampon ang anak niya. Grabe, hindi yata tao. Mahal kita. Anong klaseng tao ang gumagawa ng ganyan? Paano may recording? Malalim ang pag-iisip ng taong ito. Hindi. Sino man ang tao? Kapag mayroon kang nanay at kapatid na laging nagmamanipula sa iyo,
matututo ka rin mag-alinlangan sa lahat. Wang laot tayo. Yung anak kita sa dato. Samahan mo kami. Hindi! Hindi mo ako aalitin! Ang anak ko ang gumawa noon! Hindi ako ang may kasalanan! Shanshan! Shanshan! Pakinggan mo ang nanay mo! Sige, magsalita ka. Shanshan, kahit hindi mo na alalahanin ang lahat ng nagawa ko para sa iyo, isipin mo na lang ang hirap na tiniis ko. Pinalaki ka ng nanay mo ng maraming taon. Kami ng kapatid mo ay nagkamali lang sandali. Talagang ipapakulong mo. Kami ng kapatid mo. Ganoon na ba? Nang laso ninyo ako. Wala na kayong lugar sa puso ko bilang pamilya. Wang Zifang, gusto kong putulin ang lahat ng ugnayan natin. Narisor ba na akong usapin sa iyo kanpunay na huwag kang masyadong malungkot. Binigyan mo na siya ng pagkakataon. Paano ako hindi malulungkot? Siya pa rin ang tanging pamilya ko. Ano pang tanging pamilya? Nandito pa naman kami para sa iyo, di ba? Hintay, ano ba ang ginagawa ko? Kontrata lang naman ang kasal namin. Chu Yufei, gisingin mo ang sarili mo. Salamat. Ako. Parang may nasusunog. Yung ulam ko. Guro. Guro, sana totoo ang pamilyang ganyan para sa akin. Bakit naman naisip mo ulit yung pao? Mommy, kasama mo rin si Mommy sa pamilya mo, si Urin. Salamat. Salamat sa inyo. Sana talagang mga anak ko kayo ni Mommy. Wang Jianbao. Kailangan mo lang gawin ng isang bagay para sa akin. Palalabasin kita sa kulungan. Sino ka? Ano pa kailangan ko gawin? Alisin mo sa larawan si Wang Shan. Shan! Wang Shanshan, Halika nga dito. CJ! ang performance mo noong isang buwan ay katamtaman ulit. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Supervisor, pinagsikapan ko na talaga. Pero, Hindi pa sapat ang pagsisikap mo. Ang isang magaling na sales, dapat may gutom at determinasyon. Ganito, bisitahin mo lahat ng address sa listahan. Pinakarating sa kilala ang mga pangangailangan ng aking mga kliyente. Sige po. Ano nang nangyari? Nandito na. Hindi ko alam kung na-offend ba niya ang supervisor. Ginagawa pa siya ng fieldwork. Ang hirap ng trabaho yan, hindi pa para sa mga baguhan lang yan. Nakaayos na ba lahat? Kupay mo kalala. Pintuwak na siyang fieldwork. magaling. Ang 500,000 ay ililipat na sa account mo. Fieldwork. 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 Kahit ganoon. Gagawin ko ba yun ng maayos? Hey? Kakaiba naman ng pamilyang ito. Bakit hindi nila kinukuha yung malaking delivery? Hello, may tao ba? Hello, sales representative ko ako ng Chandong Company. Ito ay... Putang ina ka babae. Nahuli ka na sa akin. Ngayon, patatambalin ko ang buhay mo. Wang Jianbao! Mag-isip ka ng ayos. Ikaw naman ko yun. Matatawarin kita sa lahat ng nangyari. Pero kung itutuloy mo pa ito, walang makakatulong sa iyo. Pakawalan kita. Hindi mangyayari iyon. Dahil sa iyo, nakulong ako at ang nanay ko. Ngayon, mismo. Laray ko, ang parusa mo ng 10 beses, naintindihan mo! Nakita mo yung camera? Magpadala ako ng lalaki para absuhin ka. Lahat ng kahihiyan mo, ina-live stream sa buong internet. Wang Jianbao! Napapaliw ka na. Hindi mo magagawa ito. Baliw na ako! Wala na akong pakialam sa magiging katapusan ko, basta. Mamatay ka lang.
Daddy, may nangyari ba sa Mommy? Hindi kailanman. Ganito, kalaon si Mommy bago umuwi. Tama nga. Bakit hindi pa siya umuwi? Kung may nangyari, sasabihan niya ako nung maaga. Ano ba itong nangyayari ngayon? Huwag kang mag-alala, tatawagan siya ng daddy. Ikaw, matulog ka na. Ano ba itong nangyayari? Bakit hindi sumasagot sa tawag? Fizzy, tingnan mo nga yung live stream link na pinadala ko sa iyo. Anong nangyari? Bakit ka nagmamadali? Nakidnap si Shanshan. Mga manonood, siya ang bida ng live stream ngayong gabi. Sandali na lang. Makikita ninyo kung ano ang mangyayari sa kanya. Ano bang sigawan yan? Magsisigaw ka rin mamaya, sisikapin ko. Wang Jinbao, masamang kamatayan ang darating sa'yo. Mamatay ako! Alam mo ba kung sino ang mamamatay muna? Pinakulong mo ako at ang nanay ko. Papatayin kita ngayon! Hintay! Kailan na natiling buhay? Abangan ang malaking palabas ngayong gabi. Magnanakaw ka ng gamit ko. Ito. Ang katapusan mo! Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit! Layuan mo ako! Huwag! Saklolo! Sigaw ka! Mas malakas, mas maganda. Ituloy! Saklolo! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitawan mo! Takot na takot ako. Takot na takot ako. Okay ka na, okay ka na. Nandito ako. Wang Shanshan! Putang ina mo! Papatayin kita! Hindi ka makakaligtas! Oh, video! Siguraduhin! Lupa siya. Uwi na tayo. CJ! Okay na. Hindi na siya makakawala pa. Alam ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit galit na galit sila sa akin. Hindi mo kasalanan iyon. May mga taong mas makalaga ang galit lakas mo lang. Tama ka. Magpahinga ka na. Aalis na ako. Ikaw, okay ba nga mo na? Samahan mo ako. Takot na takot ako. Baka. Halika na, umupo ka na sa kama. Malaki naman ang kama. Pwede tayong masaksitan. Ano ang nakakatawa? Gusto ko lang sabihin. Ngayon na nasa kama ka na, hindi ka ba ginaw? Wala ka bang kumot? True, Yufe. Salamat ha. Wala yun. Lahat ng mga taon na ito, hinahanap ko ang dalawa kong anak. Dapat kaya itong ipagtapat ko kay Yufe. Baka makatulong siya. Alipin ka nga talaga. Kahit nakidnap ka lang kanina, hindi ka pa rin makaiwas sa trabaho. Maswerte na nakatira dito ang magulang ni Yufe. Alam ko ang room number nila. Kung hindi na tayo makapasok. Saan tayo magsisimula? Shuzong, yung project na sinabi ko kanina, ikaw lang ang pag-asa ko doon. Yung project na yun, malaki talaga ang kita doon. Hindi ako nagbibiro.
Basta makipagtulungan ka sa akin. Daddy, pupil. Sino? Tayo. Nagpapaan. Ay, Blue ah. Suot na rin. Pag kumita, pareho tayong yumaman. Hindi ba yan si Yufe? Bakit kasama niya yung lalaki? Putangina! Bakit? Pwet! Kayo! Ano ba ang ginagawa ninyo? Ako. Puta ka. Kailangan ko na mag-explain. Ayaw ko sanang sabihin sa iyo ngayon. Ang totoo, Naiintindihan ko, kasalanan ko ito. Hindi kita binantayan sa trabaho, kaya napilitan ka. Pasensya na, hindi ko inakala na mangyayari sa iyo ang ganyang drama. Mali ba ang iniisip mo? Halika, uwi na tayo. Hindi na. Hindi ganoon. Dapat ko pang nahalata, lalaki kang marunong magluto, gwapo, mabait, at maayos magbihis. Siyempre, may mga lalaki ring magkakagusto sa iyo. hindi ang totoo. Hindi ako. Mag-asawa tayo, hindi kita pagtatawanan. Magpahinga ka muna sa bahay, ako na ang mag-aasikaso. Pero kailangan mong putulin na ang lahat ng contact sa lalaking iyon. Ako. Okay lang, puprotektahan kita. Anong nangyayari sa buhay ko? Tandaan mo, kapag bumalik yung mayamang lalaki para hanapin ka, sabihin mo hindi ka available. Inaalagaan ako ng aking babae at inuprotektahan kita. Anong kahot? Naintindihan mo ba? Bakit? Ganyan ka katanga ang mukha. Nahihiya ka pa ba? Matagal na tayo mag-asawa. Sige ha, aalis na ako. Hahaha, namumula si Daddy. Sabi ko na nga ba, mahahanggal din si Daddy sa ating mommy. Mimi! Bye! Kayong dalawa, magsulat na ng homework. Araw-araw, hindi natututo sa dapat, natututo pa sa hindi dapat. Ay naku talaga. Hindi ko na matiis tingnan. Sabi niya poprotektahan niya ako. Mukhang nagpapanggap lang. Natanggap mo na ba siya? Hindi naman. Tapat lang ako sa sinabi ko. Hoy, magkasama tayo mula pagkabata. Gusto mo pang linlakin ako. Sige na, aminin ko, medyo nagugustuhan ko na siya. Bakit? Hindi ka nakahat yung babae. Hindi. Nangako akong responsable sa kanya. Hindi ko sila grupo. E paano na yung sitwasyon mo dito? Panaha ko siya, bibigyan ko siya ng laking hagi na pera. Pagdating sa iba, wala na akong gagawa. CJ, basta alam mo sa sarili mo ang tama. Sige, magluluto naman ako ng hapunan mamaya. Maaga pa. Mahal ka na sa kwarto, matulog ka pa. Tawagin mo ako mamaya ha. Ikaw na ang nagluto ng maraming araw. Dapat ako na ngayon. Tatawarin kita, I promise. Hindi ko inafaala na darating ang araw na magiging amo ng bahay ng pala ako. Nako, talagang tanga sa pag-ibig ako eh. Ang bango naman, Daddy. Gutom na ako. Si mami ninyo napagod nitong mga nakaraang araw, natutulog pa siya. Hintayin natin siyang magising para sabay tayong kumain, okay? Ano yan? Ang bango. Gising ka na. Gusto pa sana kitang patulugin ng kaunti. Nagising ka ba na?
Hindi, nagising ako sa amoy ng pagkain. Ganoon ba? Kung gusto mo, kumain ka ng marami. Ang bango naman. Ang galing mo talagang magluto. Huwag kang umiyak. Bakit ka umiiyak? Mommy, huwag ka nang malungkot. Okay lang. Masaya lang si mommy ng sobra. Hindi ko inakala na magkakaroon din ako ng sariling pamilya. Sa Panginoon tayo kung para sa akin. Nag-alala sa akin. Mommy, huwag nang umiyak. Pala, kaya ko rin palang maging masaya. Tatlo. Dalawa. Isa. Hinahanap na kayo ni Mommy. Nagtago na ba kayo? Mingming, Wu. Mingming, Wu, nasaan kayo? Dudu! Nahanap na kita! Ang talino ni Mommy. Sana tumigil ang oras dito sa sandaling ito. Parang okay naman yun. Sige, okay. Buk na ako ngayon. Saan ka pupunta? Suyo, may bagong balita na siguro tungkol kay Wang Jinbao. Ikaw, handa ka na bang harapin ito? Siyempre naman. Matagal ko nang hinihintay ang katapusan niya. Ikaw nga. Actually, ako. Hindi ko panahon na yun. Hintayin muna akong limahan na clue bago ko sabihin sa kanya. Anong nangyari? Wala. Hindi sana akong likatan. Napakainis. Itong Wang Jinbao na ito. Puro mga walang kwentang tao. Panay-panay. Ako ang may kagagawan. Miss, gusto mo bang ayusin ko siya? Give naman. Alas ka na. Hindi siya mangalahas na. Hindi siya mangalahas na. Isabi ako. Wang Shanshan. Gusto ko sanang makita kung gaano ka kamalas. Ayaw sabihin ni Wang Jinbao, kahit ilang beses na siyang tanongin na may utos siya. Lagi niyang sinasabing mga barkada niya ang nagpalaya sa kanya. Sa kayang antas ng koneksyon. Tanggap kailangan daw may pagkailayan siya. May nakatagong bagay pa dito, sigurado ako. Ganon din ang iniisip ko. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin pong malilitis ang lahat. Hello. Kasi pagkakaanihit lang. Sino iyon? Si Ruan Hu, bumalik na siya sa bansa. Nag-imbita siya sa akin para kumain. Sip, kung may nabalisa niya. Pagkatulungan naman ang pamilya namin na aking pinila pamilya. Punta na ako. Hoy, ingat ka. Huwag malaman ng misis mo. Kasi si Ruan Hu. Sige, aalis na ako. Alam. Muta. Yuri. Tukal ka na. Ikura pa siya. Pasensya na. Wala siya dito. Ang laki-laki na pala niya. Hindi ko inaasahan, hindi pa rin siya nagpapaalapit sa akin. Baka hindi pa lang kayo ganoon kakilala. Pwede ba kaming usap ng privado? Mingming, ikaw, pumasok na muna kayo sa kwarto. Okay. May kausapin si mommy itong tita. Bumalik ako dito para ayusin ang relasyon ko at ni Yufei. Nabalitaan ko na kontrata lang ang kasal ninyo, kaya... Wang Shanshan, ikaw ba ang aatras ng kusa o kailangan ko pang tulungan kang umalis? Pasensya na. Hindi ko inakala. Na pala. Ikaw ang kulay na inamin na Mingming at Wu. Natural lang na bumalik ka rito. Bumalik ako kasi talagang hindi ko mapakali ang mga bata. Natutuwa ako na naiintindihan mo ako. Naiintindihan kita, siyempre. Ako. Miss Wang, kailangan ko ng tulong mo pagdating sa relasyon ko at Yufei.
Hindi ako makikialam sa mga bagay sa pagitan ninyo. Akala ko mag-aatras ka na lang ng kusa. Pero nga pala, isang lalaking katulad ni Chu Yufei. Sino ba ang hindi mahihirapang bitawan? Pero, anong karapatan mo para makipaglaban sa akin? Kapatan sa iyo. Miss, nagkakamali ka. Magkababata kami ni Yufei. At tulad ng sinabi mo, Nina Mingming at Hubu, mga anak ko rin sila. Miss Wang, kontrata lang ang kasal ninyo. Totoo, kamakailan lang tumawag si Yufei at sinabi na miss na niya ako. Miss, kung para lang mapahiya ako ang layunin mo ngayon, hindi na kailangang mag-abala pa. Wala akong interes sa mga bagay sa pagitan ninyo. Naniniwala ako na hindi si Chu Yufei ang uri ng taong magpapanatili ng relasyon sa ibang babae habang kasal. Umalis ka na. Ganoon ba? CJ! Bukas, makikipagtagpo siya sa akin sa Yuhua Hotel nang hindi mo alam. Kung hindi ka maniniwala, pumunta ka at tingnan mo mismo. Nakauwi na ako! Daddy, Na-miss mo ba ang daddy? Hindi naman. Nang napakahusay. Talaga? Malungkot na si Daddy. Biro lang. Namimiss ka namin ni ate. Yufei, bukas day off ko. Sama-sama tayong lumabas. Bakit bukas pa? Kasi may usapan na kami ni Ruan Wu. Sorry, may importanteng trabaho ako bukas. Hindi naman siya pupunta sa trabaho. Nakakawa naman ako sa sarili ko. Anong gusto mo? Yuffie, nalimutan mo na ba ang lahat ng pinagdaanan natin? Ruan Wu, tapos na ang lahat ng simulan mong lagyan ako ng droga. Sira ka talaga. Tiago, sira! Para kanino ba ako nagsisiraan? Yuffie, isang lalaking tulad mo na dalisay ang puso. Noon pa man. Kung hindi lang nagkamali ang droga ko at nakuha ng ibang babae ang pagkakataon. Ikaw ngayon ay akin na sana. Wala kang katinuan. Yuffie, pinaalis mo pa nga ako sa bansa ng maraming taon. Galit ka pa rin ba? Eh kami namang una ay maganda ang lahat. Ikaw, Ruan Wu, mula nang makita ko kung gaano ka kasama, hindi na kita mahal. Hindi noon, hindi pa ngayon. Wala na at wala nang mangyayari. Chu Yuffie. Mula pagkabata, ano mang gusto ko ay nakukuha ko. Hindi ka rin magiging eksepsyon. Pagkatapos na nangyari kanina, hindi ko alam kung ano ang iisipin ni Wang Shanshan. Kung ano ang iisip niya? Ikaw, ano? Ito. Ano na naman ito? Laki lang. Yung car may binigay sa AF ng nanay mo noon. Sasalit ko na. Ano ba yan? Ibigay na sa iyo. Sa iyo na yan. Hindi ba napakasunduan natin na para sa iyo yun para sa isang taon? Gusto kong wakasan na ang kontrata natin ito. Ikaw ha? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Shanshan, isang taon ang sinabi ng kontrata. Isang taon iyon. Hindi ka maaaring ibabag sa iyong salita. Ayoko nang makasama ang isang lalaking may ibang babae habang kasal kami. Chu Yufei, hindi ba may trabaho ka ngayon? Sino naman yung ibang babae? Sinundan mo ako. May kinatago ka. Ano bang tinatago ko? Shanshan, kinasusuklaman ko ang mga taong sumusunod sa akin. Gaya ng sinabi mo. Kontrata lang ang kasal natin. Huwag kang magtamad-tamaran. Sige, aalis na ako. Mami, huwag kang umalis. Pag umalis ka, mami, ang isang mabuting mami tulad mo. Chu Fifi, humingi ka ng tawad sa mami. Alayain siya. Chu Mingming, kung magpatuloy kang walang galang sa akin, ibibilang kita. Ano ba ang nagawa ko? Kung gustong umalis siya. Mabuti na lang hindi pa nag-expire ang bahay na ito. Paano naman hindi masaktan?
Siya ang tanging pamilya ko eh. Anong tanging pamilya? Mayroon ka pa namin kami, di ba? Anong pamilya? Dati naloko ako. Akala ko pa naman kinabukasan kami. Nalimutan ko na lang ang lahat ng ito. Huwag siyan. Mag-iisa ka na mula ngayon. Kailangan mo pumangon at lumaban. Sna. Sana pa ang susunod. Hoy, miyaw-miyaw. Lumabas tayo at uminom. Uminom. Naman, Shanshan, matagal ka nang hindi sumasama sa amin. Ngayon, hindi ka na ulit magdadahilan na mag-aalaga ng bata, di ba? Sige, mamaya, hindi tayo uwi ng hindi lasing. Yung mga ito, pag-usapan na natin pagbalik. Mami! Gusto ko si Mami! Gusto ko si Mami! Gusto ko si Mami! Ano na naman ba, mga anak? Gusto ko si Mami! Gusto ko si Mami! Wala na tayong Mami. Ngayon pwede na naman si Liguangya umanggulo sa amin. Hindi mo sa yan. Tinawagan na ng daddy ang magulang iligo ang yao at sinabi ng guro na kung manggulo pa siya, paalisin na siya sa eskwela. Hindi na kayo niya maabala, okay? Ayoko! Gusto ko si Mami! Gusto ko si Mami! Gusto ko si Mami! Sige na! Hahanapin ko na si mommy ninyo, okay na? Totoo ba? Totoo. Talaga? Niloloko ba kita? Hindi kayo niloloko. Bilisan mo, Shufife. Ay, kayong dalawa talaga. Susi! Susi! Anong ginagawa mo dito? Naparito ako para humingi ng tawad. Mali talaga ako noon. CJ, salamat sa pagkinig na tawad. Yung babaeng yun, barkada ko siya mula pagkabata. Akagaling niya sa ibang bansa, kaya nagdiriwang kami. Siya, dati ko ring girlfriend. Gusto niyang balikan kami, kaya tinago ko sa iyo dahil ayaw kong magalit ka. Pero sumusumpa ako, wala na kaming relasyon. Shuiwefe, halos mahuli ko kayong naghahalikan noon. Yun ba ang tinatawag mong walang relasyon? Naghahalikaan. Ako! Mukhang ayaw mo pa rin aminin. Umamis ka na. Hindi Shanshan. Bumalik ka na. Umiiyak si Mingming at Bu at hinahanap ka. Kung hindi ka magbabalik, hindi ko na kaya. Kaya. Para lang sa sinamingming at kaya naghahanap ka sa akin. Bahagi naman ito ay dahil gusto nila. Akala mo yaya lang ako para sa iyo? Ano? Hindi mas malaking dahilan ay para sa akin. Shanshan! Ano bang mali ang sinabi ko? Totoo namang gusto nila siyang makita. Hindi naman ako nagsinungaling sa kanya. Bakit pa siya nagagalit? Naku, talagang manhid si Daddy. Tandaan mo ito, Mingming. Ganyan ang tipikal naman lalaki. Sino ba namang mag-aasawa na dahilan lang sa gusto ng mga bata? Ah, ganoon pala. Saka paano maniniwala si Mommy nang walang patunay? Tama ka, ate. Tulungan natin si Daddy. Kami na talaga ang kikilos dito. Una, kailangan nating malaman kung saan nagpunta si Daddy at kanino siya nakausap noon. Kay Tiyok Suyu. Daddy, gising na. Kung hindi ka magising, tumakas na ang asawa mo kasama ang iba. Anong nangyari, anak? Anong asawa? Huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag kang magpanggap, Daddy. Nakakita na kami ng ebidensya. Nandito ang key face ng restaurant noon. Ano ba yan? Kaya pala sinabi niyang naghalik kami ni Ruan mo. Daddy, pumunta na rin yung auntie na yan dito sa ating bahay noon. Ha? Kailan? Bago pa kayo kumain niya. Malinaw kong naalala, nag-usap pa sila ng mommy ng mag-isa. Tapos pagkatapos noon parang hindi na mapakali si mommy. Daddy, ayaw ko sa kanya. Plastic na plastic yan noon pa. Na,
Si Auntie Ruanwu, nagpapanggap lang na gusto kami ni Mingming sa harap mo. Sa totoo lang, pinapabayaan niya kami palagi. Salamat mga anak. Alam ko na. Susunduin ko na si mommy ninyo. Shanshan. Sino yan? Ikaw pala. 내가 샨샨. mukhang pamali ka rin hindi. Tunay ko. Ang nakita mo noon, ilusyon lang talaga yun. Siwag, usultuloy na yulay kayo. Paano kung malalaman kung may gusto ka sa kanya o wala? Saka naman, maganda siya. Bakit kanya papansinin? Hindi. Hindi pa nakahanap yung babae noong gabi na yun hanggat hindi pa naliwanagan ang lahat. Huwag mo na siyang sabihin. Mas mabuting huwag nang dagdag problema. Bakit siya magpapansin sa'yo? Mas marunong kang magluto, mabuti ka maghahanap ng pahalan. Maganda ka pa. Kung ganoon, marami nga akong magagandang katangian. Pero paano kung malalaman kung talagang may gusto ka sa kanya? Totoo yan. Sumusumpa ako, hindi ko talaga gusto si Ruanwu. Pakiusap, Shanshan, maniwala ka sa akin. Jojo. Totoo. Sige na nga, maniniwala na ako sa'yo ngayon. Yung kasunduan natin, valid pa rin ba? Naman, valid pa rin. Sure, Yue, may prinsipyo naman ako pagdating doon. Umuwi ka na kasama ko. Tara na! Sagli lang. Bakit? Mga mahal ko, hindi kailanman titigil ang nanay sa paghahanap sa inyo. Sige na, ihahatid na kayo ni Mami sa eskwela. Salamat, Mommy. Magabing halina, tayo na. CJ, eskwela na. Umuwi ka na maaga mamaya. Maglulup ako ng sabaw para sa iyo. Totoo nga, kami pa rin ang nagpapatakbo ng bahay na ito. Na, hindi kaya kung wala kaming dalawa. Siguro, ito na ang tunay na kaligayahan, mag-asawa, may mga anak at tahimik na tahanan. Sige na, aalis na rin tayo. Baka mahuli pa sa eskwela. Wait, Shanshan. Sundo kita mamaya pagkatapos ng trabaho. CJ, bakit parang may tinatago ka? May sorpresa ka ba para sa akin? Maligayang kaarawan, Mommy. Maligayang kaarawan, Mommy. Sinabi ni Daddy na kaarawan mo ngayon, kaya lihim kaming naghanda ng cake para sa iyo. Ginawa namin mismo ni Daddy ang cake na ito. Sana magustuhan mo. Salamat. Salamat sa inyo lahat. Lalo na usihan ko. Salamat din sa iyo. Iniisip ko kasi ito ang unang taon mo sa aming bahay. Dapat may celebrate. Maligayang kaarawan sa iyo. Humiling ka na! Sana ang pamilyang ito ay maging tunay na tahanan ko at sana mahanap ko rin ang aking anak. Mommy, hipan mo na ang kandila. Yufei, biglang nagustuhan kita. Paano kung isang araw malaman mong niloko kita? Magkutsahan ba ako? Lulukuhin mo ako. Paano mo magagawa yun? Nandito ka na ba? Mommy, gusto ko nang kumain ng cake. Sige, kumain na tayo ng cake. Yes! Cake na! Yes! Natulog na si Mingming at Bubu. Shanshan, kung gusto kong gawing totoo ang kontratang ito. Umayag ka ba? Siyempre naman. Hindi ko pa nakikita ang aking tunay na anak. Paano ako makakasagot sa kanya ng walang konsyensya? Yufei, hindi ko sinasabi na ayaw ko, kundi meron pa akong dapat gawin. Bigyan mo ako ng 1 oras. CJ. Man, kayo susukan niya pa. Hello, ma'am. May balita na tungkol sa 2 batang iniulat mo. Pasensya na, naantala ako.
Okay lang. Totoo bang may balita na tungkol sa dalawa kong anak? Hindi talaga dapat ilabas ang mga dokumentong ito, pero espesyal ang kaso mo. Tingnan mo muna ito. Salamat. Ayon sa aming pagsusuri, ang dalawang bata ay malamang na naibenta sa rehiyon ng Hizong. Pero ang taong ito ay mapanganib, kaya hindi natin masabi kung ano ang eksaktong nangyari. Ako. Maaari ba akong personal na makausap ang taong iyon? Hindi yata posible iyon. Pakiusap, gusto ko lang malaman kung nasaan ang aking mga anak. Nakita ko kung gaano kayo kabalisa sa paghahanap ng inyong mga anak sa loob ng maraming taon. Naiintindihan ko kayo, pero may confidentiality period ang mga ito. Kapag tapos na ang confidentiality period, maaari ka ng personal na makausap siya. Salamat sa iyo. Kung may bagong balita, sana ay abisuhan mo agad ako. Aalis na ako. Kung sino ang lalaking iyon noon, hindi na ako umaasa ang malaman. Pero, alam ba niya na mayroon siyang dalawa? Nay, bakit mo ako tinawag pa uwi? Nagmamadali ka kasi eh. Anak, mula nang sabihin mong itatago mo ang tunay mong pagkatao kay Shanshan, hindi ako mapakali. Baka mapagsasabihin lang to. Nay, huwag ka nang mag-alala. Sasabihin ko sa tamang oras. Shay. Magsisisi ka rin sa bandang huli. Shanshan, patatawarin mo ba ako sa pagtatago ko? Sandali na lang, magkakasama na tayo. Ruanho, bakit ka tumatawag ulit? Siguradong hinahanap mo pa rin ang babaeng iyon noon. Ano bang ibig mong sabihin? Yuffie, ganyan ka pa rin. Gusto ko nga. Lumabas ka at makipagkita sa akin. Ibibigay ko ang sagot na hinahanap mo. Hindi mo ba alam ang buong nangyari noon? Hulaan mo. Pagkakataon ko ito para sa iyo. Ruanho, mahahanap ko ang katotohanan kahit mag-isa. At huwag kang makialam sa pagitan ko at ni Wang Shanshan. Wala kang karapatang pumasok doon. Loko! Sinabi mong wala akong karapatan? Chu Yufei, pinag-ibigyan kita ng pagkakataon ha? Miss, baka sumuko na lang tayo. Sumuko. Bakit iyon sila yung paksuan? Tagapamahala. Kunin mo ang patunay ng mga ari-arian at pagkakakilala ni Chu Yufei. Ibigay mo sa akin. Walang iba ang makakakuha. Miss Wang, nagkita na tayo ulit. Hay, sandali lang. Baka pwede tayong mag-usap. Wala akong gustong pag-usapan sa taong katulad mo. Anong ibig mong sabihin, taong katulad ko? Curious lang ako, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Alam ko na ang lahat, Miss Ruan. Handa kang sirain ang pamilya ng iba para sa sarili mong layunin. At ang pinakaayaw ko ay ang mga taong hindi matapat. Ganun ba? Baka hindi mo pa alam, pero si Chu Yufei at ako ay magkapareho. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo ito at maiintindihan mo. Ano ba yan? May problema? Bakit parang malungkot ka? Wala, okay lang. Biglang gusto ko lang lumipat ng ibang bahay. Eh di ba okay naman ang lumang bahay? Bakit biglang gusto mong lumipat? Parang medyo malayo pa rin kasi ang bahay sa trabaho. Subukan nating maghanap ng mas malapit. Sige, hahanapin ko. Sigurado ka bang makakakita ka? Hindi naman bahay ang basta-basta makikita. Hindi ganoon kadali yan. Ay naku, Mommy, magtiwala ka na sa Daddy. Makakahanap yan, sigurado. Na, magtiwala ka sa Daddy. Ganun ba? Bakit? Ganoon ba? Bakit? Kasi sobrang swerte ni Papa. Mommy, pwede mo na akong hiwain ng prutas. Oo, naalala mo pa ba yung aralin na tinuro ko sa inyo kahapon? Naalala, ang katapatan ang pundasyon ng magandang relasyon. Mommy, naisa-isa ko na lahat. I-kiss mo na ako. Grabe ka talaga. Kailangan kang gantimpalaan ni Mommy. Hihiwahin na kita ng prutas ngayon.
Hoy, Chen, umanap na bahay sa sudabihang malapit sa Chanong Properties. Bihin na muna ang ima. Tima muna ang bilhin. Chu Yufei, wala ka bang gustong ipaliwanag sa akin? Kaya pala. Ito ang tulad ninyong pagkao. Isang pinakamakapangyarihang lalaki at isang mayamang ana. Magkasamang niloko ang isang ordinaryong tao tulad ko. Mami, hindi ko naman ako. Umihimik ka! Ako! Ang tanga, niloko ninyo ako na gusto. Hindi na taon na Ate Lynn may-ari ng bahay. Yung ika-10,000 sweping customer. Kaya lahat. Natatakot kayong maging madrasta ko at makuha ang yaman ninyo. Kaya. Hindi ka tunay na napalasakit sa akin kahit kailan. Shanshan, hindi yan totoo. Hindi. Napakaraming pagkakataon. Wala ka bang kahit isang beses na nais makaliwanag sa akin? Totoo, ako, Shanshan, ay hindi kasi yaman ninyo. Akala pa ninyo ay bobo ako at madaling lukuhin. Pero naisip pa ninyo kung bakit paulit-ulit ko pa rin pinaniwalaan ang mga kasinungalingang iyon. Pasensya na. Kasalanan ko yun. Chu Yufei. Presidente Chu. Ako, Shanshan, hindi kailangan humingi ng kahit isang sentimo sa'yo. Noon man o ngayon, tinutupad ko palagi ang aking salita. Tayo na. Ay, saan kang July? Mommy! Mommy, huwag kang umalis. Akala ka isla, Mommy, iiwan mo na ba ako? Mommy, ayaw ko na sa Daddy. Mula ngayon, magiging tunay na pamilya tayo ni Mommy. Tama. Mommy, isama mo kami ni Meow Meow. Pinilit lang naman kami ng Daddy. Nga, mabubuting bata kami ni Ate, promise. Hoy, kayong dalawa, huwag kayong sobra. Mommy, isama mo na kami, please. Hindi na ako makikipag-ugnayan kay Chufife. Pinipagan Kife. Susuportahan ko si Mommy ng walang kondisyon. Halina na. Bilisan, baka magwala pa si Chufife. Grabe. Turning ko, the whole crowd. Bukas na pala ang mo. Tumakas pa, kasama na rin ang hindi lang iyon, ang dalawa pang bata sumama rin sa pag-alis. Totoo. Grabe ka talaga, kawawa. Ano na ba ang gagawin ko? Kuya, ito. Anong magagawa mo? Hindi ko maintindihan, bakit hindi mo ipaliwanag sa misis mo? May kanyang babae pala. Wala namang epekto. Natatakot ako na baka malaman niyang hindi na ako birhen. Baka itakul niya ako. Feifei, hindi ko alam na romantiko ka palang binata. Huwag nang tumawa, maraming babae ang sensitibo sa ganitong bagay. Totoo nga. Noon, kung hindi ako binigyan ng gamot ni Ruan Wu at nawala ang aking kalinisan, hindi sana naabot ang ibang tao. Nabanggit mo na iyan. May balita ka ba tungkol sa babae yun? Matagal na ang nakakaraan, hindi ganoon kadalihan natin. Nakakuha ako ng bagong clue tungkol kay Won Jinbao at sa nagutos na padukot sa misis mo. Ang tao nasa likod nito. Posibleng. Ruan Wu. Tama. Parang may alam si Ruan Wu, kaya niya lagi tinutukuyin si Wang Shanshan. Hanggang sa gustong patayin siya. Gusto ni Ruan Wu na magsimula ulit kami, baka dahil sa aming kasal ni Shanshan. Hanggang siya. Hindi yata ganoon. Base sa ugali ni Ruan Wu, kailangan may taong nagbibigay sa kanya ng banta para magpadesisyon ng ganoon. Banta? Anong mayroon si Shanshan na magpagbibigay ng banta kay Ruan Wu? Sige na, kulang ka ang ebidensya para maparusahan si Ruan Wu. Kaya ang natin magkanta ito. Sasabihin ko kay siya. Shanshan. Nandito na si Mama! Nandito na yung hayop na lalaki! Sige, magsalita ka. Bakit ka nandito? Sabihin mo kung bakit ka na parito. Kung hindi, tulungan namin ni ate si Mama na itaboy ka. Mingming, Wu, pumasok muna kayo. Kausapin ko siya ng mag-isa. Opo, Mama. Sige, ano bang layunin mo ngayon? Shanshan, aaminin ko may pagkakamali ako noon. Nag-isip ako ng masama nang wala namang basihan. Kasalanan ko iyon.
Pero hindi ko sinabi sa iyo dahil may dahilan ako. Anong dahilan? Naghahanap ako ng babae na nakasama ko minsan noon isang gabi lang. Nangako ako sa kanya na pananagutan ko siya. Tapos sila na kita. Kaya na-desisyon akong bigyan siya ng malaking pera. Tapusin ang lahat bago ka ako sabihin. Takot kasi ako mag-isip ng masama. Isang gabi lang. At sinabi mong pananagutan mo siya. Naku, Glo. Siguradong aakalain niyang madaling babae ako. Sabi lang yun. Pagkatapos noon, maayos na ang buhay ko. Hindi ko sabihin na mayroon kung noon. Isang gabi lang din. Fuluming Hotel, kwarto numero 704. Kaya ikaw yung mayamang tanga ng gabing iyon? Anong mayamang tanga? May naglagay ng droga sa akin noon. Kaya pala target ka ni Ruan Wu. Target ako. Ano? Si Ruan Wu. Siya ang dating girlfriend ko. Shan, lahat ng panganib na nangyari sa iyo, posibleng siya ang nasa likod noon. Mag-ingat ka sa kanya. Pero bakit niya ako tina-target? Siya kasi gusto pa rin niyang bumalik sa akin. Sira ang ulo ng babaeng iyon. Huwag kang makialam sa kanya. Sige, gets ko na. Bakit mo sinabi kay Wang Shanshan ang pagkakakilanlan ni Chu Yufei? Hindi ba magiging madali na lang para sa kanila na makilala ang isa't isa? Paano ko maisa sa katuparan ang plano ko kung hindi? Ngayon, dapat makumpirma na nila na sila ang isa't isa sa Floramon Hotel noon. Susunod. Handa na ba ang mga dealer na pinaabiso mo? Handa na ang lahat. Simulan na ang palabas. Pero alam mo ba, noon, 2 bata ang nasa tiyan ko. Ano? Nasaan na sila ngayon? Nang ipanganak ko sila, nawala sila. Maraming taon na akong naghahanap sa kanila. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Hindi ba tayo pamilya? Hindi kita sinabihan para hindi ka abalahin. Kahit ganun, nakakuha na ako ng impormasyon na baka nasa lugar ng Hezong sila na ilagay. Hezong, hindi ba galing din doon sina Mingming at Wu? Itanda ba silang malinaw na mapapansin? Ipapahanapin ko kay Suyo. At tulad ni na Mingming at Bu, may 2 puso-pusong palingkapmanakan sa paa. Bakit? Kasi si Mingming at Wu, ako mismo ang nag-ampon sa kanila mula sa ibang lugar. Ibig mo bang sabihin, hindi sila anak ni Ruan Wusheng? Natakot ako noon na masira ang kanilang sikolohiya, kaya nagsinungaling ako. Shanshan, ikaw at sina Mingming at Wu magpad na test kayo. Baka talaga tadhana ito. Hihiwain ko muna ng prutas para sa iyo. At ibibilis ko na ang paghahanda ng kasal. Sige, salamat. Hindi ako nangangarap nito. Posible bang mangyari ang ganyang koinsidensyang ito? Hello? Sige, pupunta na ako. Saan ka pinanganak? Napakaraming patang dumaan sa akin. Ano kung alam kung sino ang tiyakukoy mo? Yume, sabame, tan ko is puso, balay-bay. Mas mabuti sabihin mo sa akin ngayon. Hindi, para patayin ka. Puso. Puso, naalala ko na. Sino? Pakiusap, huwag mong sabihin sa iba. Napaka-impluensya ng taong iyon. Napilitan lang talaga ako noon. Sino ba iyon? Ang pinakamayamang tao. You. Hey. Hindi mahayag yun. Paano magiging siya? Paano magiging siya? Hindi ko wala. Wait ka na. Narinig ko lang noon na hindi raw ikaw ang gusto niya dahil sa iyong pinagmulan. Hindi ka na pinansin, hindi ka na tinignan. Sinabi niya dalhin ko na lang ang bata. Para hindi na siya kailangan pang makialam sa iyo, pero mabawi niya ang dugo niya. Para hindi ka na makapis sa kanya. Ano yung sibe? Bakit siya pa? Kaya yung sinabi niya sa akin kanina. Baka kinuha na niya at pinalaki. Ay, pero hindi rin sigurado. Mga mayayaman, walang konsensya. Baka. Anyway, ang laki ng impluensya nila. Hindi mo na makahanap ng bata, tigilan mo na.
Sinabi mo ba lahat ng sinabi ko sa iyo? Siyempre naman, binibining-luan. Nagutla ang babae pagkatapos marinig. Nagsabi pa siyang niloloko siya. Magaling. Kaya, anak ko talaga iyon. Sigurado. Sino mangiwala na ganoon sa hot earth nila? Dr. Lu, gusto ko sanang mag-schedule ng 5th test. Mommy, bakit ba tayo nandito? Tama nga. Maaga pa at iniwasan pa natin si Daddy. May kailangan lang tingnan si Mommy ngayon. Sige na, uwi na tayo. Talagang palagi tayong nagtatagpo kahit saan. Binibining Ruan, ano ba talaga gusto mo? Huwag kang magmalaki. Naparito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol kay Chu Yunfei. Ama, dalhin mo si Mingming sa maliit na parke sa harap. Mabilis lang akong sumunod sa inyo. Sige, Mama, pero bilisan mo ha. Mingming, tara na. Napakanila, di ba? Sabihin mo na. Alam mo ba kung bakit ako ang tunay na ina ni na Mingming at Wu? Pero hindi sila lumalap sa akin. Yun, pampuhang ang Airi anak Miyako, yun, Miyachu. Nalukuhin ako sa pamamagitan ng pag-ibig. At pinabunga ako ng 2 anak. Pagkatapos, itinaboy nila ako palabas ng bansa. Ginamit nila ang mga bata bilang sanggalang para hindi ako makapaghiganti. So, naman doon. Marami na silang nakuha sa ari-arian namin. Inye! At pinausog pa nila sa isip ng mga bata na masama ako. Kaya hindi lumalap sa akin sina Mingming at Wu. At hindi nila ako kinatawag ni Mama. Bakit ko ikaw paniniwalaan? Tanungin mo si Xuyo kung gusto mo. Magkasama silang lumaki. Kaya mas alam niya kaysa sa akin. At noon pa, si Chu Yunfei ay isang playboy. Madalas may mga babaeng pumupunta sa kanya sa opisina. Narinig ko lang nung hindi sila sadya na nagkaroon kayo ng isang gabing sabay. Hindi ako napayag ko para kumbinsihin ka magbago ng landas. Kung ganoon ka walang kwenta siya, bakit mo pa siya aagawin? Hindi naman para sa ngayon. Para sa custody ng mga bata. Naiintindihan mo ba ang nararamdaman ng isang ina para kina Mingming at Wu? Kaya ko ang lahat. Suyo, gusto ko lang itanong, ang mga ari-arian ng Yufei, marami ba sa mga iyon ang dating sa... Ang mga assets ni Yufei, marami bang negosyo ng pamilyang Luan doon? Wala lang, tanong ko lang. Pwede mo ba akong bigyan ng address ng kumpanya ni Yufei? Magandang araw, ako si Wang Shanshan, naghahanap po ako kay Chu Yufei. Sige, sandali lang po. Naku, isa na naman na naghahanap kay Chuzong. Ang galing talaga ni Chuzong. Maraming babae sa kanya. Nga, sabi ng mga nauna sa amin, ilang araw-araw may ibang babae na pumupunta para sa kanya. 6 na taon na raw iyan, kakatigil lang kamakailan. Tapos may bago na naman niya yun. Totoo nga. Naku, kailan kaya ako magiging ganyan kaswerte? Andito pa lang kanina eh. Okay lang. Fizzy, sinabi mo na ba kay Ruan Wu? Kanina, tinanong ka ng misis ko kung marami kang negosyo ni Ruan Wu at humingi pa siya ng address ng kumpanya mo. Wala iyon, Suyo. Pumunta ka rito. Sudama, Welcome ka. Hindi ko anak iyan. Saan na ang anak ko? Chu Yufei. Nalaman ko na ang lahat ng nangyari noon. Si Mingming at si Bubu, hindi talaga sila mga anak ko. Hindi na kita mapagtitiwala ang muli. talagang hanggang doon lang ang utak.
bihirang-bihira ka. Bakit mo ako tinawagan? Luan Hu, ano ba talaga ang ginawa mo? Hindi ako sinasagot ni Shanshan. Ni-block pa ako sa WeChat. Tugiyo ako masaya. Mag-away kayo ng asawa mo. Wala akong pakialam. Tingnan mo ang sarili mo. Baka nakainip ka na sa kanya, Se. Galing talaga, miss. Ang galing mo. Salamat, Dr. Lu. Aba, wala iyon. Nalaman ko pa yung sila lang sinusikat isa. Kailangan na kumipitan. Kailan ito? Tapos palibasain ko lang ng konti ang mga salita. Palitan ang resulta ng field test. Masisira na ang relasyon ng dalawa, hindi ba? Nga, ang galing mo talaga. Pero kahit ganoon, hindi pa rin natin matatanggal si Wang Shanshan. Isipin mo, hindi mahanap ni Wang Shanshan ang bata. At hindi na siya magtitiwala kay Chu Yufei. Kaya sa oras na yun, kung may magbibigay sa kanya ng clue tungkol sa bata, susugod siya. Imposible. Ayusin mo na makita ko ulit ang bata rubber na iyon. Siguro kumitin sa kanya kung paano ko sakit si Wang Shanshan. At ipaalam mo sa mga bata-bata na maging handa sila. Opo. Sandali! Miss, bakit lang mo? Pero, hindi ko maalis sa isip ko na hindi ito magiging ganoon kasimple. Totoo nga. Pinagbabalik-balikan ako ng trafficker sa detention center. Kung hindi lang para mahuli si Ruan Wu, ayaw ko talagang ipagsapalaran ka. Huwag kang magkalala. Alam ko ang gagawin ko. Sabihin mo kay Xiu at Haxi na maghintay at maging handa ng mag-operasyon. Tapos, may komplikasyon ka pala. Mayroon ka bang impormasyon tungkol sa dalawang batang iyon noon? Sinabi ko na, utos iyon ang pinakamayamang tao. Ang mga taong katulad nila, hindi sila mag-iiwan ng kahit anong ebidensya. Tinatanong kita, mayroon o wala? O hayaan mo akong mag-isip. Oh, mayroon. Noon, dumaan ang batang iyon sa isang pamilya sa labas ng bayan. Tingnan mo, baka nandoon pa sila. Talaga? Saan? Bilang 178 sa silangang pabrika ng bayan. Dapat pumunta na tayo sa lugar na yon. Oo, pag-uwi mo mula sa paaralan, alagaan mo ang iyong kapatid, ha? Sige, susunduin kayo ni Daddy mamaya. Daddy, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya. Hindi kami nilayo sa iba. Nga, Daddy, huwag kang mag-alala. Ako at ate. Uwi agad pagkatapos ng klase. Ikaw na bahala sa mga bagay ni Mommy. Nga, excited na ako. Gusto ko lang makita na mahuli na ang masamang babaeng iyon. Sige, Feng na, kung tayo alan. Guro, alam ko naman. Hindi ito magiging ganoon kasimple. Meow meow! Wuhu, sinabi ng trafficker na dito dumaan ang bata. Nandito ka talaga. Matagal ka na naming hinihintay. Sino kayo? Naghahanap ako ng anak ko. Anak mo. Kami nga. Anak mo, si. Mama, yakapin mo ako. Huwag kayong lumapit! Huwag! Lalapit pa kayo! Sisigaw na ako! Sigaw ka! Sigaw ng malakas! Pre, ako muna. Sandali, Richard. Sinabi ni Miss Ruan, i-record natin kung paano siya mapahiya. Dali! Ayun na! Ito na! Ngiti naman para sa kuya. Huwag kayong lumapit! Huwag! Pakiusap! Bitawan ninyo ako! Bitiwan ako! Tulong! Tulong! Bitawan ako! Bibitawan ka namin. Bibitawan! Tulong! Totoo sinasabi ko, binayaran na kami ni Miss Ruan. Papatayin ka namin ngayon. Miss Ruan! Ruan who? Siya nga. Sige na! Party time! Tikyo! Orak lang. Kuya Aksu, nandito na ang lahat ng ebidensya. Ikaw na ang bahala sa susunod. Kapag ka, ngayon big tumbak ng paper yan, nasaan doon ang pamena. Kapagulot na siya sa kulungan na kanadaan. Hindi ka nasugatan. Sinabi ko na nga, ayaw ko kang gamitin bilang paeng. Masyadong maanganib. Okay lang ako. Mahalaga sa akin na ako mismo ang magkrusang sa bumubukin ni Minggu. Sweet ang lahat. Marikaya pagdating.
Shanshan, si Mingming Gu, anak nating siya talaga. Pero, Pero ano? naintindihan ko na. Gito-gito niluan mo para sa akin. Ganito, magkukunwari muna akong naniniwala, tapos... Hindi mo ba maisip ang nararamdaman ko? Anong gagawin ko para sa'yo? Hanapin mo na ang babaeng para sa iyo. Walang madalian. Bata pa naman ako. Hello? Mommy, huwag kang pumarito. Mingming Gu, Narinig mo na ba lahat? Dalhin mo dito ngayon ang lahat ng ebidensya mo. Kung hindi ko masasabi kung ano ang gagawin ko. Huwag ka magdakas noo! Ruan Gu! Ang gagawin mo sila, kahit isang ko lang. Papawin kita sa lungsod na ito! Yuffie, Mingming at Wu ang pinakamahalang bagay ngayon. Saan tayo magkikita? Hongsheng Mansion, ikaw lang ang dapat pumunta. Huwag kang mag-abuso! Siyempre, pwede ka namang hindi pumunta ng mag-isa. Ang mangyayari lang, mabali ang mga binti ng dalawang bata. Ruan Gu! Shanshan, kilis ka mo na. Ang ganda ng baso. Para makipag. Hipag, huwag kang mag-impulsibo. Wala nang lakas si Ruan Wu. Takot na takot ako na makasaktan niya si Mingming at Wu kung hindi tayo sumusunod sa kanya. Yuffie, hindi ko paharapan ng anumang pinsala si Mingming at Wu. Kuyakso. Nandito ka na, Ruan Wu. Dala ko ang ebidensyang gusto mo, pero hayaan mo muna akong makita. Paano kung malalaman na iisa lang ang ebidensya mo at walang backup, Ruan Wu? Kung naglakas loob kang magdala ng recording dito, may paraan kang suriin ito. May programa kaming nakaset up. Kung may mangyari sa akin dito, automatikong mapupunta ang ebidensya sa pulis. Pero kung makalabas tayong buhay, masisira ito ng kusa. Pakawalan mo lang si Mingming at Wu at nangangako ako na hindi kita hahabulin pa. Ha, maraming salamat sa kabaitan mo. Mommy! Mingming! Wu! Mommy! Tumahimik kayo! Ibigay mo muna ang mga bata. Tapos ibigay ko ang ebidensya. Mommy! Mommy, mag-ingat! Mommy! Nakakainis kayo! Talagang, Dave ka! Akala mo ba ang isang maliit na recording Ay makakapigil sa akin. basta makalabas lang ako ng bansa? Makakabalik na ako sa aking base. Miss, hindi ba sapat na ang makuha natin ang ebidensya? Ano ba natin gagawin itima si Shanshan? Hindi ba masyado kapanganib yun? Ano ka? Nakatakot. Hindi na kailangan ng ebidensya. Basta hindi pa na-freeze ang visa ko. Makakaalis pa rin ako ng bansa. Gusto ko lang siyang maparusahan. Kung hindi pa siya noon, nakuha na sana natin lahat iyon. Tiyak na mawala sa kanya ang lahat. Sinadya mo akong akitin dito. Hindi naman pala ikaw ganoon katanga. Ilangkas ninyo siya sa sasakyan. Bibigyan ko siya ng leksyon. Alam ko naman talaga na hindi basta mapapalaban si Ruan mo. Huwag kang mag-alala. Makikipag-ugnayan ako ngayon para i-freeze ang visa ni Ruan mo. Sundan mo ang hihik at itas mo ang hipag. Mano, bilisan mo. Kung talagang pupunta ka, dalhin mo itong monitoring device. May access ito. Hindi kita hahayaang humakbang na walang anumang proteksyon. CJ, Miss, hindi na. Na-freeze na ang lahat ng pera natin. Ruan Gu! Wala ka ng lakas? Sumuko ka na! Daddy, dalhin mo lang ang tayo. Miss, kuya kami. Umpisa. Yuffie! Hindi mo dapat gawin ito sa akin. dahil mahal na mahal
mahal kita. Kaya ko ginawa lahat yun. Mahal mo ako. Ang mahal mo talaga ay ang pakiramdam na kaya mong kontrolin ang lahat. Okay ka lang, Shanshan. Okay lang ako. Ruan Hu. Sa kulungan ka na. Mapupunta na ako sa kulungan. Ikaw ang dahilan ng lahat. Papatayin kita. Sige, subukan mo. Mapupunta na ako sa kulungan. Hindi. Paano ako mapupunta sa kulungan? Ako, si Ruan Hu. Hindi maaaring mabuhay ng palpak at Yung babae pa rin yan. Hindi na fair nun. Hindi niya nisip magkahan sa taong na. Karma lang talaga yan. Ang puno ng kasamaan, yun din ang hahinatnan. Hayaan na siyang magsisi sa loob ng kulungan habang buhay. Okay lang kayo. Heto na ang isda. Ang ganda naman. Lalo ka na tayo kung sa Spigolopong. Sige, kumain ka ng marami. Huwag ka mag-alala, hindi ako mahihiyang kumain. Ay, pero kung tutuusin, napakagulo ng buhay ng pamilya ninyo, no? Ngayon nakakulong na si Ruan Hu, hindi na siya makalabas. Maayos na ang lahat, makakapagsimula na kayo ng bagong buhay. Sige ba, makaalam kung ano ang mangyayari sa buhay. Noon, nakapangako ako sa sarili ko na hindi ako magiging full-time na asawa ng bahay tulad ng tatay ko. Ngayon, kung sa loob ko itong ginagawa. Ay, bakit daw na? Masayang problema. Tama. Kasi si Mommy, sobrang kainggan niyo kasi. Kainggan niyo lang yan. May magandang balita ako para sa inyo. Siguro, malapit na siyang magkaroon ng kapatid. Ay, napakabilis naman ang nangyayari sa inyo. Bakit mo sinasabi ngayon? Pag-play mo. Kasal pa rin kayo sa darating na Sabado. Siyempre. Pumunta ka ha. Darating talaga ako. Eh, ang gibasan ko, ang aming hiyaing prinsip, si Chufifi. Ano ba yung sinasabi mo? Sige, kumain na tayo. Kain na!